Ang kwento nila ngayon, may EJK daw, extrajudicial killing daw sa administrasyon ni PBBM. Tinutulad nila kay Digong. Diba? Kasi yung panahon ni Digong, sangkaterba talagang cases. Diba? Kaya tayo nasira sa international community. Napakaraming cases ng EJK dyan. At yung korte mismo ng Pilipinas, napatunayan na nagkaroon talaga ng pang-aabuso itong mga pulis, no, na kumitil ng buhay ng mga inosente. Totoo yan. Napatunayan niya ng korte. May mga ruling dyan eh. So yung iba, akala ko ba ayaw ni PBBM yan? Bakit may ganyan? May EJK din pala si PBBM. So kinukumpara nila kay Digong. Akala nila tapos na kay Digong, bakit natutuloy? Bakit meron daw kay PBBM? O ito ha, paglilinaw. May mga cases din talaga. May mga cases na natsuchugi ng isang opisyal ng gobyerno o ng isang kawani ng gobyerno, halimbawa ng isang pulis. Pero hindi ibig sabihin state-sponsored, no? Kasi pag EJK, state-sponsored dyan. O ini-sponsoran o ang manpower dyan o ang nagmamando dyan ang gobyerno na tsugiin ito mga to, etc. Sabi ng DOJ, ng Department of Justice po, itong mga kaso ng EJK sa Marcos admin, personal na motibo ang dahilan. Magkaiba yan ha. Personal na motibo, yung taong involved, yung pulis na yun, personal niyang motibo yun kung bakit niya chinugi yun. Hindi sinasabi ng Estado, inutusan yung pulis at tsugiin yun. Di ba kasi may quota? Di ba nung panahon, digo, nakakota sila eh. Itong region, kailangan may ganito kayo. Region 2, may ganito kayo. Nakakota, quota system sila dyan eh. Yun ang ayaw natin dyan eh. Ito, siguro, naaral ng Department of Justice, yung pattern, personal yung motive. Hindi ibig sabihin, EJK siya, sponsored by the state. Inisponsoran ng gobyerno. Iginet ng Department of Justice na personal na motibo ang dahilan ng mga napaulat na kaso ng extrajudicial killing sa bansa sa ilalim ng Marcos administration. Ay sa kagawaran, ito ay lumalabas sa kanilang investigasyon. O, yan. Malinaw yan ha. Hindi ang mga patayan na ito, etc. na recently nangyayari, malinaw na iba yan sa nangyari nung panahon ni Dongdong Shi, ni Digong. Siyempre, yung iba, galit sa administrasyon eh. O, hindi naman pala nawala yan eh. O, tingnan nyo, ayaw nyo kay Digong, etc. etc. Bakit ganyan? Nandiyan dyan si Digong. Yan ang narrative nila dyan sa administrasyon. Malaga nilang matukoy ang pagkakaiba ng mga serye ng patayan na yan kaugnay sa lehitimong pagpapatupad ng batas mula sa tunay na mga insidente ng EJK. Malinaw naman yan. Sa paliwanag ng DOJ, maintindihan mo agad yan eh. Pero syempre, yung mga ayaw umintindi, ipilit nila magagalit sa administrasyon, magagalit kay PBBM kasi bakit may state-sponsored killings, etc. Muli rin tiniyak ng DOJ na ginagawa nila ang tungkulin sa pagprotekta sa karapatang pantao. Ngayon, unti-unti tayong bumabangon eh. Unti-unti tayong nagre-recover eh. Dahil nasira yung ano natin eh. Nasira yung imahe ng Pilipinas sa international community eh. Dahil sa ganitong mga kaso ng EJK eh. O ngayon pa ba? Sisirain pa ba ni PBBM yan? Ito na-promote nga siya sa Pilipinas eh. Para yung mga investors pumasok dito eh. Ngayon pa, sisirain ni PBBM yan. Sabihin niya yung mga pulis, o tsugiin nyo yan. O may quota kayo, 1,000 kayo dyan, etc. O kada isang tao matsutsugin nyo, may 10,000 kayo. Hindi gagawin ni PBBM yan. Di hamak na disente naman si PBBM as compared sa previous administration. Tuloy-tuloy rin nila ang ginagawang reforma sa pagpapalakas ng criminal justice system sa Pilipinas upang umabot ang hangarin ni Secretary Jesus Crispin Rimulya na 100% EJK-free ang Pilipinas. Sana, di ba? Malaking bagay yan. 0 cases ang EJK o alleged EJK. I-achieve natin yan, di ba? Malaking bagay yan. Suportado natin ang administrasyon na yan sa kanilang hangarin na yan. Kasi para tingnan, di ba? International community. Mga turista, paano papasyal yan kung hindi sila mapoprotektahan, di ba? At galing mismo sa mga pulis, yung magiging suspect dito sa mga krimen na ito. Di ba? Hindi katanggap-tanggap yan. Kaya sana tuloy-tuloy ito ka-coffee. Tuloy-tuloy itong ginagawa ng administrasyon na ito para tayo yung makikinabang dyan. Kung gaganda ang standing ng Pilipinas sa international community, the way natin i-handle itong mga alleged AJK na ito, siyempre tataas ang tiwala nila sa Pilipinas. Siyempre mga investors, o dito tayo, protektado tayo dyan, punta tayo Pilipinas. Ganoon sa mga turista, safe tayo dyan, punta tayo dyan. Diba? Pabor sa gobyerno. Win-win yan.
60/7K ni Digong. Ano ibig sabihin niya? Yung mga natsugi. Yung bilang ka-coffee, no? Shara, paisa ka rin TNG at BOBO. Siguro may kasalanan ka naman, natatakot ka sa labas. BOBO, sabi ni Arden Yeri. Hindi yun eh. Hindi yun ang usapin kasi proven yan, may mga ruling ang korte na walang kasalanan inosente na damay dahil sa abusadong pulis. O paano mo sasagutin yan? Kaya yan kasi hindi naman kailangan pagpapatay ng mga alleged suspect ng legal vest. Diba? Bigyan mo ng second chance yan. Carolina de la Cruz, baka hindi ka magaling, baka tumakas ka sa mental. Magpagaling ka muna bago ka mag-comment dito, sabi ni Carolina de la Cruz. Ano mo i-comment dyan? Hindi ko nabasa yung comment na. Kapag nanalo si Sara po kat VP si Bugok Padilla, parang pelikula na ang Pilipinas may the end na, sabi ni Nico F. Ayan, kasi daw, ang plano nila, actually si Panelo lang naman nagsasabi niyan. Sara Duterte, presidente, vice-presidente niya si Robin Padilla. And if ever, hindi tumuloy itong si Sara Duterte sa pagka-presidente, aba si Robin Padilla daw po ang tatakbo sa pagka-presidente. Wow. Oh, sinong vice? Si Harry Roque. Good luck. 11,000 watching kay Mahardika, sabi ng balita. Edi go. Edi maganda. Marami pa rin kasi nabubudol doon eh. Alvin Macabenta, Harry Roque, pambansang sinungaling ng Duterte, dakilang taksil ng Pilipinas, sabi ni Alvin Macabenta. Sana walang alam yan, di kaya ng magpresidente. Simple Talkers Vlog, shoutout sa iyo, nakikinig sa atin. Kaloyal, no? Shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng ka-coffee natin na nakatutok ngayon, maligayang panonood po sa inyo kay Totski Ilyorondo na sa Facebook, kay Merly Mangalindan, kay Rexy Morales Reyes, shoutout po sa inyong lahat. Kay Ami Balmeo, yan si mga Ami, nandito po sa atin, grabe na bumuno sa atin, parehong BOBO, if ever, no? Sara Duterte at si Robin Padilla. Geoffrey Jing Elido, shoutout po sa inyo. Lindon Bilardo, Marilula Pada, happy viewing po sa inyo. Rosemary Digay, good evening ka-coffee kay Flory Clory, shoutout po sa inyo. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Yan, medyo gabi na. 42 minutes na tayo naka-Eric. Maraming salamat po sa mga sumama sa akin ngayon. Ingat po kayo ka-coffee at nasa po kayong panig ng daigdig. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na ka-coffee. Pa-click lang po ng follow at like, follow or like just sa Facebook. No? At kung nasa YouTube po kayo, ay click lang po ninyo ang subscribe. At sa mga kapapasok lang sa atin, attendance check tayo ka-coffee. Pa-like lang po ng video na yan para sa inyong attendance check. Alright, maraming salamat po sa sumama sa akin. Ha? Ingat po kayo at see you again tomorrow. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream ka-coffee. Maraming salamat po. Good night everyone. Good night, good night, good night. Thank you everyone. Paalam.